Alin ang ating mabalita, lumakas pa ang Typhoon Tino habang kumikilos na papalapit ng West Philippine Sea at palabas na ng bansa. Huling namataan ng Pag-asa si Tino sa layong 225 km northeast ng Pag-asa Island. Kalayaan, Palawan, taglay pa rin ang lakas na hangin umabot ng 150 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito aabot ng 185 km per hour. Kumikilos ngayon ang west-northwestward sa bilis na 25 km per hour. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Kalayaan Island habang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Palawan kabilang ang Calamian Island. Asahan naman ang malalakas na buhos ng ulan sa Palawan mamayang hapon dahil pa rin sa Typhoon Tino. Ayon sa Pag-asa, maaaring mag-exit na ng PAR si Tino ngayong early morning ng Huwebes. Samantala, napanatili naman Tino o napanatili naman ang bagyo. Ito yung nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ang lakas nito, kumikilos naman pakanluran, hilagang kanluran. Huli itong namataan sa layong 1,770 km silangan ng northeastern Mindanao, Taglayan, lakas na hangin 55 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito maabot na ng 70 km bawat oras. Kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km bawat oras. Naku, mabagal. Makakapag-ipon pa ito ng lakas. Inaasahan papasok ito sa bansa bukas ng gabi o dili kay Sabado ng umaga. Tatawagin ito sa pangalang Juan. Balikan na natin si Ma'am Chanel. Hindi pala si Ma'am. Sino kasama natin Kisses, ano ha? Oo. Si Alzar Aurelio. Sir Alzar, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Bagyong Tino niya sa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat nakataas pa rin ang signal number 1 dahil sa lawak ng bagyo ito sa Calayan Island. Pero inaasahan natin ng unti-unting lalayo at maaaring ngayong araw ay maaaring mailis na po natin yung wind signal number 1 sa Kalayaan. Sa Kalayaan ay makakaranas pa rin ng mga masungit na panahon, mga pamisa-misang nalakas na pagulan at may kasamang pagbugso ng hangin. Samantala sa Zamboanga Peninsula, Aurora, Quezon at din sa dalawang bahagi ng Palawan, kasama na yung Basilan at Tawi-Tawi ay magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Tulad yan ng trap ng Bagyong Tino. Yung amihan ay maabot hanggang dun lamang sa Batanes, kaya asahan ang maulap na kalangitan at may mga pagulan, kadalasan ay may hinang pagulan. At yung shearline ay nagdadala din doon ng mga kalat-kalat na pagulan at isolated thunderstorms sa Cagayan. Sa lalabing bahagi ng bansa, kasama Metro Manila, alala yung ating mga kababayan na nasalanta ng Bagyong Tino ay magiging maganda at maliwalas ang panahon, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Asahan ng makita panahon ngayong araw kumpara nito ng nakarang araw. Pero may chance pa rin ng mga biglaang buhos ng ulan dahil sa thunderstorm. Wala na tayong gale warning dahil palayo na ito ang Bagyong Tino. Pero mag-ingat pa rin ating mga kababayan na babalak pumalaot sa ating mga karagatan dahil sa mga nabubuong thunderstorm sa hapon o sa gabi. Samantala, ang bagyong nasa labas ng PAR ay lumakas, naging tropical storm na may international name Pung Wong. Pung Wong? Yes po. Anong spelling nun, Alzar? F-U-N-G-W-O-N-G. Pung Wong talaga. Okay, yan ang international niya. Pagpasok dito by Friday, 1. Opo, 1. Oo. Lumakas ha? Ay, Opo, lumakas ito dahil nasa karagatan nito. Ang layo na sentro ng bagyo sa ating bansa ay halos 1,700 o more than 1,700 kilometers east ng Mindanao. Ang lakas ng hangin nito ay maabot sa 65 km per hour. Ang pagbukso ng hangin ay nasa 80 km per hour. Ang pagkilos ito ay northwestward sa bilis na 20 km per hour na inaasang base sa ating track nito nalapit sa bansa, mostly dito sa northern and central Luzon. Northern and Central Luzon. Opo. Wow. Ay, yung pinangangambahan nating ma-develop siya sa super typhoon. Posible pa ito. Posible pa rin. Malayo pa itong kayang tatahakin bago tumama
o maaaring bago makarating sa kalupaan sa ating bansa. Wow. Tapos Norte at saka Central Luzon ang tumbok so far sa ngayon. Pagdasal natin siguro, Alzar, pinakamainam talaga. Bukod sa paghahanda, dagdagan natin ang dasal. Sana naman tumaas pa ito para wag nang tumama sa kalupaan. Si Tino, saan ang tuloy? Ano po ulit ang tanong Si Tino, saan tutuloy? Posible po patungo ito sa Indochina. Anong Vietnam, mga ganun po. Vietnam? Opo. Susme, doon naman tayo kumukuha din ng bigas. So sa Vietnam ang tumbok nito. Opo. Mga kailan siya tatama sa Vietnam? Posible po sa bukas. Bukas. Maaari po bukas po. Biyernes bukas. Ang dami din Pinoy sa Vietnam eh. Kaya medyo nag-aalala din tayo, no ha? Oo, siya. Sige, Alzar, maraming salamat ha. Ingat kayo dyan. Po, mag-ingat po tayo. Oo, si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa na alam ho ninyo yung mga taga-Pag-asa pagka ganito hong may mga bagyo, ano ha? Talagang dahil kulang din ho sila sa manpower, talagang hindi ho natutulog halos, ano ha? Although nakakatulog din ho sila, pero yun ho kasing pag-analyze dun ho sa mga numero na binibigay ho ng mga synoptic stations, kinakailangan po ng masinsinang mga pagtalakay, ano ha? Para accurate din po yung kanilang ibibigay ng mga forecast. Ay, susme. So mukhang milagro ho ang kinakailangan natin para tumaas pa itong paparating na bagyong Uwan na ang international name ay Pongwong. Ano tumaas pa ito para wag nang tumama sa kalupaan dahil ang tinutumbok nga nito ay Central Luzon at bandang Norte. Magandang umaga!